I'm okay. I'm fine. 괜찮아. 괜찮아. 땡땡땡땡땡. What's up guys? Ngayong araw nga ay samahan nyo kung ayusin itong nabili kong motor. For today's video ay mapakita ko nga pala itong nabili kong Mio Sporty. Ayusin nga pala dito kasi marami parts na di gumagana, lalo sa electrical niya. Siyempre nabili natin ito sa murang halaga. Kung makikita nyo yung pinaka-headline na tinuturo ko ay naibasag na ba ditong dashboard na kupas-kupas na meron siyang sunburn. Eto na nga yung pinaka-Asian niya. Meron naman siyang baterya. Kaso nga lang yung binili ko ay di gumagana yung mga accessories niya. Tulad ng busina, placer, starter, stoplight. Sa may kaugnayan sa mahal niya ng ilaw kahit di talaga gumagana. Kung makikita nyo sinawa niya ako papadyak. Dahil nga guys, sa akin to na may sa linggo guys ay ayaw nang umandar, patay. Kaya ka na pagdesisyon ko ng kalasin. Siyempre para yung mga sira ay makita na rin natin. At nung nabukas at nakasuna ito ay tumambad sa akin. Kung makikita nyo nga yung pulang linya ay nakatanggal na. Ayan kasi yung wire na accessories mula sa motor guys. Na kung wala o nakatanggal yan ay di talaga gagana yung connection mula sa battery. Kaya nga ito sira sa katagaran ay nagduno at nag-umido na rin. Di talaga maiiwasan yung ganyan guys, lalo pa nababasa yung motor. Wala na nga tayong motors kaya upisa na natin gawin. Dahil sa wala akong makitang wire na kulay pula, ay nilagyan ko ng ibang kulay na wire na matibay din kasi galing din yun sa harness wire ng motor. Kaya naman na makakasigurado tayo na tatagal yan. Kaya naman dinalog dalawang isip ay kinabit ko na. Aadin pa yan, baka ikabit pa ng iba yan. Kinabit ko na nga pala yung battery para matesting natin. Yun, okay na accessories niya, may starter at busina na kung maririnig nyo guys. Dahil nga sa isang linggo na stock po motor ay pahirapan ng paanda rin. Pero okay lang yan pag umandar rin, diretso na yan. Ay mabuti na lang ay umandar na. Pero medyo palyado pa. Dahil nga palyado, para sigurado ay nininis ko na ang spark plug nito. Dahil okay na, move naman tayo sa next step. Pagdamahin naman natin yung mga parts ng ilaw niya. Sigurado din sa katagalan ay pundi na yung iba. Kaya nga ito na yung mga sumunod kong ginawa ay kinalas ko na yung mga kaha. Pati nga pala ilaw sa headlight na motor na to ay di gumagana. Kaya kinalas ko na para matinsin natin kung gagana ba talaga. Rekta testing ko na nga pala ilaw sa baterya, di talaga gumagana. Siraan na guys. Wala nang rekta sa baterya, ayaw nang gumana. Ano ba to? Tapo na to. Bukod sa mga ilaw, ito ba nga pala ang isang issue nito. Hindi nga bumabalik yung handbrake niya pagka pinepreno. Dahil nga nakaalas na, wala tayong ibang choice para ayusin to. Pagdating nga sa patato ay napaisbit na mga tornilyo, buti lang natanggal ko. Nung nakalas nga guys, bali na tuloy yung ginawa ko. Kuha lang ako ng dalawang maliit na foam para makuwala rin yung brake fluid na hindi tumutulo sa kaha o sa wiring ng motor. Alam nyo naman siguro ang epekto ng brake fluid guys pag tumulo sa kaha o sa wiring ng motor. Sapat na nga rin, tiyatagal ko ni repair kit na mismong preno. Makikita nyo guys, hupala ko lang sa tinanggal, gumambil ako ng allen, tapos pinulpo ko lang ito. Nung makikita nyo guys, lumang-luma na yung may spring na yun. Bali nga kumuha lang ng tubig para mas balinisan natin. Sapat na yan ay okay lang na may tumulo dyan kasi tubig naman na yan. Ito na nga yung repair kit na nabili ko guys, pang Mio talaga siya. Siyempre, kakabit na natin, titignan natin kung gagana ba talaga. Sapat na nga yan ay nakakabit ko na guys, pinipit ko na lang. At ito na nga yung huli natin lalagay guys, ay brake fluid na lang. Pagkalagay ko nga ng brake fluid guys, ng pump ko na ng konti para bumaba. Ayan nga, tumitigas na siya, may tumasig pa guys. Ayun, ibig sabihin okay na. Bali okay na nga itong preno. Magpunta nga tayo sa ibang issue. At eto na nga yung next na ginawa ko. Tinangal ko sa pagka-battery operated ang pinaka-wire nito. Nung okay na nga guys, ay siya mo naman ikabit yung bagong headlight na binili natin. May sira na kasi yung una at nakarap kaya di ko na gagamitin. Madali lang naman ikabit yung bagong headlight nito. Plug and tail lang naman yung nabili natin. May dalawang pre-plug at isang tornilyo. Nung natapos na nga tayo sa headlight, dito naman tayo sa dashboard. Kanina nga sa bumat ng video ko napanood nyo ay may sunburn na kaya papatano rin natin ng bago. Bali original nga pala yan guys, sa Yamaha nga pala ako mismo nakabili na ito. Tignan nyo naman yung pagkakaiba guys, yung pagkukumparahin ko. Napakinis talaga ng isa, syempre bago. Di naman ako pinahirapan tanggalin to guys, madali lang tanggalin. Ilang tornilyo lang naman at lock ang dapat pindutin. Kaya nga sa mga problema sa dashboard yan na malabo at luma na at may sunburn pa, palit at bumili na rin kayo. At ito na nga headlight na kinabit natin kanina guys, finally malasarado at may kakabit na rin natin. Bago ko nga pala itesting at ikabit lahat, nagpalit na nga rin pala ako ng bagong placer relay guys. Maganda nga rin pa ito na bagong placer relay. Na-adjust ko gusto bumabagal o bilis yung kundap ng pinaka-placer niya. At nakakabit ko na nga sa door marmog lang yung ginawa kong kundap ng placer niya. At noong nakita kong okay na, yung mga ka-ipinix ko na, nabasi ko nga ito isang placer sa likod palitin na ng bumbilya. Kaya nga, hindi pa yan, kaya kinalas ko na para mabalitan na. Kung mapapasin nyo sa loob tayo gumagawa, umula kasi yung malakas.
Baka mabasa tayo kaya sa loob tayo nagawa. Baka magkasakit tayo di ngawa. Eto na nga, sapat na yan, ipapatadam natin yung pinaka-bulb dyan. Ito na nga, bago na ikabit natin, umaandar na. Kaya yung pinaka-cover kayo na tinanggal natin na ibabalik ko na. Siyempre naman, testing natin yan, nakikita nyo gumagana na lahat. Pati yung brake light. All lights working. Pati nga pala, bumili sa dashboard, pinreta ko na kaya okay na gumagana na din. Guys, bukas naman. Balot na ng upuan. Tapos na. All lights working. Let's go. Tomorrow. Kinabukasan nagpalit agad ako ng cover ng upuan. Kung nakita niya naman, paano ko ikabit ay binatok ko lang. Napakaana! Bago ka pala malibutan, ikinabit ko na rin doon pinakabanta niya, pinaka-cover ng footboard. At inumpisa ko na nga palang linisin, guys. Siyempre, pakaalinisan natin to para matanggal yung maraming dumi. Para pag sa matkin place at may tumi na agad-agad ay mabili. Bali nga, tuloy-tuloy ako sa paglinis, guys. Lahat na may sigat-sinta dumi, daan ako ng pressure washer. Ayoko sana gamitin doon sa tiyatamad daw set up. Pero sa dami nakatagong dumi ng motor na to, kailangan talang gamitan nito. Bali nabil ko nga pala yung motor na to, guys, ibabong lagi yung mga gulong. Kaya nga nililisan at bilas ko na rin para magbuhat ng bago. Bali, bumili sa hari pala ako ng bagong side mirror at engine cover niya. Siyempre, para pag nakakabit natin yan, yung motor maging presentable tignan talaga. Mas nagaganda kasi ako, guys, pag yung motor ay bumuo, masarap tingnan sa mata. Ito na yung bagong engine cover niya, guys. Doon din ako bumili sa Yamaha. Dahil nga sa Orieto, wala naging problema sa fittings na. Tingnan, guys, plug and tail lang talaga. Ito na nga isang na aking ginawa. Mga inner parts na motor na nabubuti ay pinahira ko na ng wax na talaga namang effective, guys. Kung makikita nyo kanina, buti-buti yun. Nung matapos mga lilisan, guys, ay pinitsura ko na, syempre, para maibusa sa marketplace. Syempre, ito hindi mawawalang part, guys. Yung motor i-road test na natin. Kahit basa pa at kaliligo, di natin di pwede i-road test yan. At okay na nga manakbo tong motor, guys. Retesting natin, click yan. Lahat ng busina, ilo, guys, all lights working na yan. Anin pa yan, di benta na yan. Eto na nga yung motor pagkatapos natin malinis. Iba mas presentable ng tignan. Testing natin yung ilo, baka din yung nakita na gumagana na yan. Kaya yung ilo pa yan. Salamat for today's video. Ingat!